Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag at with evidence. So ito na, don't forget to like the video. Na-like mo na ba? Hindi pa. I-like yun na! Ay, ito Kabibig. President Xi Jinping ng China. Banned si BBM. Hindi pwedeng makapasok sa China. Hala ka! Uy, totoo ba to? Nako, all-powerful Asian leaders kinampihan si Xi Jinping. Nako, feel ko kabibig, no? Rason kung bakit hindi naimbitahan si BBM sa China, kung saan nagtipon-tipon ang mga powerful Asian leaders, dahil ayaw ni President Xi Jinping at hindi niya gusto si BBM. Napaka bad naman yan. Hindi maganda para sa Pilipinas ang ganong status. Kahit sabihin natin yung iba ayaw sa China, yung iba anti-China or pro-China, but take note, China has the, you know, sila ang hawak nila ang ekonomiya. At bilang maliit na bansa at third world country, comparing to China, kailangan natin din ang China aside from America. Kaya nga sabi ni VP Sara, yung kanyang foreign policy, independent foreign policy, friend to all, enemy to none. Kasi hindi natin alam in the near future ang China mangangailangan sa Pilipinas or vice versa. Pero si BBM, grabe kung makahirit versus Taiwan and China, mas kakampihan pa niya ang Taiwan or kung ano-ano mga sinasabi niya. So eto kabibig ba, may post si Miss si nag-ask si Miss Lorraine Body kay Professor Ana Malindog kung who is very expert in geopolitics and is a candidate for a PhD in the same field. Nagtanong si Miss Lorraine kung why BBM wasn't invited by President Xi Jinping to the recent momentous occasion or the 8th anniversary of victory against fascism held in China when he invited world leaders and most notably all Asian leaders. So why not BBM? Hindi siya na-invite. Ito i-share ko sa inyong kabibig ang sagot ni Miss Ana Malindugoy. At himay-himayin natin kung tama ba ang kanyang posisyon, kung tama ba ang kanyang reaksyon, sagot sa tanong ni Miss Lorraine. Ito na Yan ito yung mga world leaders nagsama-sama mga kabibig. Kita nyo naman, di ba? So basahin natin ang sagot ni Miss Ana Malindugoy. Disclaimer lang basahin natin itong may question si Miss Lorraine tapos may answer si Miss Ana Malindugoy. So why not BBM? This is her complete response. Lauren Body says he is not welcome. Agoy, sakit naman yan. Presidente ng Pilipinas, hindi welcome sa China. Among Southeast Asian countries na mga head of states, siya lang ang di-invited. Kasi nga, troublemaker. Agoy! Bansag sa gobyerno ni BBM as far as regional peace, security, and stability are concerned sa region because of his belligerent and confrontational approach sa SCS disputes at itong may kinalaman sa Taiwan issue na sumasawsaw itong BBM government. Troublemaker pala si BBM. Yun ang pag-describe ni Xi Jinping? Isa pa to be blunt, di talaga siya invite. He betrayed Xi Jinping and China. It was glaring betrayal. Oh, traidor. Imagine, he was welcomed in a grand way, very grand because I saw it in my own eyes. First-hand experience ko at nakita ko how he was treated like a very good and honored friend and a brother in January 2023. Visit niya dito sa Beijing. Tapos pag uwi niya, pivot ng foreign policy niya
US leaning pala, not independent and neutral. Tapos may 4 EDCA sites additional agad. Oh! So, traidor. 'Di ba? Bumisita pala ito si BBM sa China. So, pagkatapos bumisita ni BBM sa China, pumasok agad ang 4 EDCA sites sa Pilipinas. Ano yun? Naloka ang mga Chinese at na-shocked. Bad shot si BBM na sa China. Sinayang niya ang legacy ng tatay niyang si Marcos Sr. na siyang nagbigay daan sa establishment ng official diplomatic ties between China and Philippines. Sinayang niya ang political capital ng nanay niya. Before, the Marcoses were respected na mga Chinese dahil nga sa historical ties ng Marcos family sa China because they actually meet Mao in person but now wale. Oh. So there you go. Nabudol din ni Bangag si President Xi Jinping. Nakakainis doon. Buong Pilipinas damay sa kawalan ng utak, integridad, at dangal ng dorobo na ito. Just learn that dorobo is a Japanese for magnanakaw. Oh. Dorobo is a word for magnanakaw. Sabi ni ni Miss Malindog. Walang kakayanang maging presidente ito. Every day, multiple times a day, he gives us even more reasons piling up on top of each other for why he must get kicked out. Yun pala, nabudol pala si Xi Jinping ni BBM. Naku po, kaya pala hindi invited kasi troublemaker, bodolero, tapos itong word ni Miss Ana, dorobo. Naku, mga kapatid. Kaya pala, itong nag-attend sa China, these are all Asian leaders at si BBM lang ang wala. Sabi pa ng iba, hala, bakit nag-attend yung Indonesian president sa China? Well, in fact, may problema ang bakit nag-attend ang Indonesian president sa China? In fact, ang Indonesia may problema din. It's because it's what we call foreign policy. 'Di ba? All Asian leaders yan mga kabibig. Chance na sana ito ni BBM na magpasikat, ibibenta ang Pilipinas sa ibang bansa for tourism, for businesses. Tingnan nyo, hindi kasali si BBM. Ayaw ni Xi Jinping kay BBM kasi troublemaker, bodolero. Yan, in-explain ni Miss Malindog. Imagine, BBM was welcomed in a grand way, very grand because I saw it with my own eyes. First-hand experience ko at nakita ko how he was treated like a very good, honored friend and a brother in January 2023 visit niya dito sa Beijing. Tapos pag uwi niya, agad-agad lumiko ang kanyang foreign policy, tapos papuntang US, tapos hindi pala independent at neutral. Tapos agad-agad may 4 EDCA sites additional sa Pilipinas. Sino bang hindi maloloko na Chinese dyan? Naloko, naloka ang mga Chinese at na-shock. Kaya bad shot si BBM sa China. Lalo na ngayon na humihirit pa rin si BBM tungkol sa China at Taiwan. Na kung saan para natang BBM is leaning to Taiwan. Diba? Sinayang daw ni BBM ang political capital ng nanay niya. That's true mga kabibig. Mataas ang respeto ng China sa mga Marcoses pero sinira lang ni BBM. Nako, kabibig, ano ba naman yan? No? Nakakaano naman yan? Diba? China. Kailan ba yun? January 2023. Pumunta ba si BBM sa China? Tingnan natin, kabibig. Ay, oo. President Ferdinand Marcos Jr. is set to fly to China for a state visit from January 3 to 5, 2023. His first in a non-Asian country since assuming office in June. Oh, nagpunta pala si BBM sa China. Oh, so tama ang sinabi ni Ms. Ana Malindog na talagang pinaghandaan ng China ang pagdating ni BBM. Very grand ang ibinigay na tawag dito na
celebration sa pagdating ni BBM sa China, pero biglang liko si BBM. 'Di ba? Paano ba naman 'yan? Ay nako. So, yun kabibig. Ito pala. Oo. Hmm. 'Di ba? Ito, tingnan natin mga kabibig ha. Oo, nagkita nga pala si BBM at saka si Xi Jinping sa China. Oh, very grand. Oh, ito pala. Oh, ito yung video ha. May video. Ito yung video. Tingnan natin ha. Ay, wala pala mga kabibig. Maghanap tayo ha. Baka, ito. Ito. This was January 5, 2023. So, i-share natin kung tama ba talaga ang sinasabi ni Miss Ana. Sige. Ito mga kabibig, nagpunta si BBM sa China. Inimbitahan pa niya si Xi Jinping na pumunta sa Pilipinas. So, it was January 5, 2023. Balik bansa na si Pangulong Marcos sa kanyang state visit sa China kung saan 14 na kasunduan ang nilagdaan nila ni Chinese President Xi Jinping. Inimbitahan din daw ng Pangulo si Xi na bumisita sa Pilipinas. Ito na kami, manood tayo ha. It's true pala. Ito. Si Pangulong Bongbong Marcos kasunod na kanyang state visit sa China kung saan 14 na kasunduan ang nilagdaan nila ni Chinese President Xi Jinping. Inimbitahan din daw ng Pangulo si Xi na bumisita sa Pilipinas. At nakatutok live si Ian Cruz. Ivan, alas 4:57 ng hapon kanina nang dumating nga sa Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos mula sa pagbisita niya sa Beijing, China. At sa kanyang talumpati, pinasalamatan ng Pangulo ang China at si President Xi Jinping sa matagumpay na pagbisita niya. Inilahad ng Pangulo na marami... Ay, totoo, very grand talagang welcome ni BBM sa China. Tama, Miss Ana Malindog, very grand at pinaghandaan. Talagang honored si BBM sa China. May mga napirmahan na mahalagang kasunduan lalo na sa agrikultura sa pagitan ng dalawang bansa. Mahalaga rin daw na magkaroon na ng direktang komunikasyon ng dalawang bansa kung may maritime issue. Sabi ng Pangulo, direktang communication pag may maritime issue, pero ngayon gulong-gulo. Malalim at prangka ang naging diskusyon nila ng Pangulo ng China ukol sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng bilateral relation, umaasa raw ang magkabilang panig na ma-manage ang differences. Magandang simula raw ang pagbisita niya, kaya't sabi ng Pangulo, maaring hindi ito ang huling pagbisita niya sa China. Inihayag niya rin ang pag-iimbita kay President Xi at miss nito na bumisita sa Pilipinas para sa isang state visit or official visit. Sa pagbisita ng Pangulo sa China, 14 na bilateral agreements ang pinirmahan. Kabilang na dito ang Joint Action Plan para sa 2023 to 2025 ukol sa kooperasyon sa pagsasaka at pangingisda. Memorandum of Understanding ukol sa Belt and Road Initiative ng China na programa sa investment sa 115 na bansa at international organizations upang magdulot ng mas mabilis na daloy ng kalakal sa pagitan ng Asia, Europa at Africa. Nagkasundo rin ng Pilipinas at China na ipatupad ang MOU ukol sa turismo sa pagitan ng Department of Tourism at Ministry of Culture and Tourism ng China mula 2023 hanggang 2028. May framework agreement na rin ukol sa probisyon ng concessional loan o pagpapautang ng China sa Pilipinas. 4 na loan agreements para pondohan ng 3 tulay sa Pasig Marikina River at Manggahan Floodway Bridges Construction Project ang napirmahan. Narito ang bahagi ng talumpati ng Pangulo. I emphasize to President Xi how my administration intends to pursue an independent foreign policy. An independent foreign policy. Wow. That we are more than willing to cooperate whenever possible in the pursuit of regional peace and our two countries' national interest. We agreed that maritime issues between the two countries do not comprise the entirety of our relations, but we acknowledge as well that they remain a significant concern and priority for the Philippines and for the region. Yun, kabibig. Ivan, sa aspeto ng pamumuhunan. So yun, kabibig, nakita. Totoo, yun pala. Nagkaroon pala ng magandang
deal si Pangulong Bongbong Marcos as si President Xi Jinping. Pero ngayon, kumusta na pala ang deal? Parang naglahong parang bula. Di ba mga kabibig? So, deserve ba ni Bongbong Marcos na hindi inimbita ni President Xi Jinping sa China sa pagtipon-tipon ng all-powerful Asian leaders? What do you think mga kabibig? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.